Dasal lang po kayo, ano? Di po ba? Dasal na kayo. Okay. Lalang tayo ng kaunting katahimikan muli. Damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating pagtitipong ito sa gabing ito. Kaya natin na ang banal na Espiritu ang siyang nanguna at tumabay sa ating lahat upang mas tama at mabuti ang ating papakinggan at kung ano man ang magiging daloy nito ay isipin natin na ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay po. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakakaharap sa inyo o nakapagsasalita. So ngayon po ay Monday. Nagsabihan po akong Sister Yoli na magsalita po ako dito. Yoli Villacorte. So galing po ako sa aking bake-off. Silita po po na makadating dito na nasa tamang oras. So, ibig sabihin, dahil ako sa day off, malakas ang katawan ko ngayon, ano? Kasi, pagka Sabado at Linggo, yun ang aming trabaho. So, usually, Monday, yun ang aming kaunting pahinga. So, pero may pagkakataon din po na Monday, yun ay aming recollection, minsan meeting ng mga pari. Pero ngayon ay first Monday of the month, so wala po kami masyadong meeting o anumang retreat o recollection. So kaya medyo free po ako. So nung ako'y dumating dito ay kanta po ni Kenny Rogers po yun. Yung mga katambal niyan ay yung kantang Lady. Ayan. Tapos through the years, di ba? Alam niyo ba kung bakit alam ko yung mga kanta na yun? Kasi po, nung high school po ako, meron po akong, nung ako pinasa high school sa labas pa, Alapag Seminaryo, meron po akong nililigawan. Po, favorite po niya yung mga kanta ni Kenny Rogers. So, dahil paborito niya yung mga kanta ni Kenny Rogers, nakipaborito na rin po ako. Ang paborito niyang kanta, yan po, isa po yan, Invigorated My Life. Tsaka po yung Through the Years. Basta paborito po niya, marami pang kanta ni Kenny Rogers. Alam niyo po, ito yung palatandaan ng Diyos na ako po ay magiging pare. Bakit ko po nasabi? Kasi po, nung high school po kami, 4th year high school, bago kami mag-4th year, ano po, niligawan ko po siya. Bali, 3rd year, mag-4th year. Siguro yung mga buwan po noon, mga January, February. Nakita ko po siya, nagsisimba po siya. So, Wednesday po, yung simbang Wednesday, itong perpetual health. Naglalakad siya, sinundan ko po, yung pala nagno-nobela po siya. So, ako naman, nakinobela rin po ako. Kaklase ko po siya. So, nakitabi po ako, yan, ganyan, parang simbahan ng Baliwag. Tapos, every Wednesday po, nagpupunta po siya doon, sumasabay po ako, nagsisimba, nag-nobena. Alam niyo, mga siguro mga isang buwan lang, kagaganon ko. Siyempre, nililigawan ko na habang, nililigawan ko habang nag-nobena. Napasagot ko po siya, after 1 month. So, siyempre, masaya po ako dahil, yung feeling ng kabataan, pag sinagot ka ng
ng babae. Siyempre, iba yung dating, parang ang pogi mo, parang gano'n. Hindi naman sa nagyayabang po ako, pogi naman talaga ako ng araw, Talaga lang tumaba ako, Pero wapo po ako ng araw. Kamukha ko si Adam Ulak. Opo. Alam niyo po, kada ganun po, so mas masarap palang magnobena kapag girlfriend mo na yung sinasabayan mo. Pero ito, mabigat mga kapatid. After 1 month ulit, doon sa lugar po namin, kasi maka-street na po kami, yung kalsada, mahaba. Pero nandito kami, yung street yung kanila dito. So, isang araw po, yung isa sa mga kaibigan din namin, nagpunta po doon sa aming lugar, sa street namin, nakatawag sa kalsada, may inabot po siyang sulat. Letter, po? Yung letter ng araw, may pabango pa yun, So, alam nyo, ginawa ko, kung galing dun sa girlfriend ko, inabot ng kaibigan ko, na kaibigan niya, na lalaki rin, katulad ko, bapo rin, hindi ko naman agad, binasa. Siguro na, more or less, na-imagine nyo yung sinasabi ko. Hindi ko agad binasa. Ay ko, mamaya na lang, pagka medyo matutulog na. Alam nyo, nung binasa ko yun, nakalagay ko doon sa letter. Dear Dennis, pasensya ka na. Mula ngayon, hindi na ikaw ang boyfriend ko. Nakakita na ako ng mas gwapo sa iyo. Tapos, nakapirma lang siya. Sakit po. Napakasakit ko yun. Sakit ko. Hirap. Hindi ako nakatulog nun. Tapos po, kinabukasan, yung kaklase ko kami, hindi ko na po siya kinausap. Hindi siya pinansin. Hindi ko siya pinansin. Sakit. So, minsan, pag masakit ka, ayaw mo na ng confrontation. Ayaw mo na ng confrontation. Nasaktan ako hindi na kita papansinin. Ganun ang naging attitude ko. Ang mabigat po, ang naging boyfriend niya, yung nag-abot ng letter. Nakaibigan niya, nakaibigan ko rin. Pero hindi namin kaklase. Yun, naisip ko po yun. Naisip ko po. Lagi silang magkasama. Hindi na ako sumasama. Ala na, naglunubena na siyang mag-isa. Ako, wala na. Tapos sila na magkasama. Alam niyo po, paglipas ng mahabang panahon, naiba na yung buhay ko. Ba't po naiba? Mula po noon, naiba na rin yung pananaw ko sa buhay. Parang isang himala na nawala ako sa sitwasyong ganon. Bigla po akong pumasok sa seminaryo. Masok po sa seminaryo. Basta parang ganon. Naiba na. Kaya po, nababalita ako. Kaya daw ako pumasok sa seminaryo, sinasabi ng babae na nabigo daw ako sa pag-ibig. Nababalita ako na pinamamalita. So, okay na sa akin. Talagang gano'n, no? Ito matindi, mga kapatid. Dahil iba na yung buhay ko, pumasok na ako sa seminaryo, nagsikap naman ako sa seminaryo at alam ko may bukasyon talaga ako sa pagpapari. Ang dami natatanggal sa seminaryo, umaalis, papaalis, pero nandun pa rin ako. At after 9 years, naging pari po ako. So mga kapatid, isipin niyo po yun. Ang ganda ng story na yun, hindi po ba? Mula sa isang pagmamahal na binaliwala, merong ibang minahal,
Pero ako napunta ng seminaryo, tapos ako'y naging pare. At masaya po ako sa akin magiging pare. Nagkaroon kami ng reunion ng mga kaklase ko. Umatid ako, umatid siya. For the first time, nakita ko siya. Tuwan-tuwa po ako. Sabi ko, buti lang nagpare ako. Ang laki ng pinamit niya, ha? Sorry. Sorry kasi. Nadala po ako ng gusto na. Sorry. Pero, kaya ko lang po ito kinikwento sa inyo. Tandaan nyo, sa buhay natin, laging mayroong nangyayari sa atin hindi maganda, minsan pangit, minsan masakit. Pero makikita mo, mayroong mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Marami kong alam, sa dami ng kinasal ko, usually ang kinakasal ko po, ang edad, 28 years, 30, 32, isang ganyan. Sila, ang dami rin lang napagdaanan. Minsan, ang tagal nila bago nag-asawa. Kasi marami rin pala silang napagdaanan, nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, pero hindi pala yun ang para sa kanila. Ito, ang aking buhay bilang pare, ito yung para sa akin. At masaya po ako. Kaya ako naniniwala, sa sobrang dikit ninyo sa asawa ninyo ngayon, maligaya kayo sa inyong asawa. Amen po ba? Totoo po ba yun? Di ba? Okay. Yun ang binigay sa inyo ng Diyos. So, maaring nagka-boyfriend kayo o girlfriend ng unang panahon, pero yan ang asawa niyo, yan ang kasama niyo sa buhay, sa inyong paglalakbay. Diyan niyo makikita yung kagandahan ng buhay. Alam niyo po, kanina, sa Facebook po, pagka ganyan day off, wala akong makikita ng Facebook meron ako nakitang isang message. Ano po? Tungkol po ito sa isang dating pare. Yung dating pare nito, taga-Nueva Ecija po yan, nakasama ko po sa seminaryo. Ngayon po, ba't po siya naging sinasabi kong dating pare? Kasi po, sa kanyang pagiging pare, siguro, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Mas matanda po siya sa akin sa pagkapare. Nag-asawa po siya. Nag-asawa po siya, tapos po, nagkaanak po sila. Ngayon, nag-message po siya sa akin kanina. Sabi niya, Father Dennis, pagdasal mo naman kami ng pamilya kasi may sakit yung ako, may sakit yung asawa ko, may sakit yung anak ko, at yung kasambahay na lahat yung sakit at mabigat yung sakitan, isang trangkaso mabigat, hindi ko makalabas ng bahay. Pag-pray mo naman ako. So, kilala ko siya, kaibigan ko po siya. Kasi, hindi ganun kaganda yung buhay niya. Minsan may produkto siyang pinagbibili, pupuntahan niya ako, kontakin niya ako. In other words, nagsisikap siya sa kanyang buhay. At ang mabigat po nito, yung kanyang anak, may sakit. Kahit na sabihin niya, ngayon may sakit. Talagang may sakit. Yung anak niya ay abnormal. So, yun yung kanyang dala-dala sa buhay. Pero sabi ko nga, nung araw kasama namin siya sa pagiging pare, nagsisikap kami maging pare, masaya naman kaming pare. Pero sa tingin ko, siya, ngayon, maaaring pwede natin sabihin masaya, pero parang hindi ganun ata kaganda yung kanyang pinalalagyan. Masyado siyang nag-iintindi sa kanyang asawa, sa kanyang anak na abnormal, na pinapatingnan mayat-maya. So parang ang bigat para sa kanya yun. Choice niya yun, di ba? Choice niya yun. Iniwan niya pagkapari. So doon siya kailangan mag-grow. So, inaasok ko lang sa lagi ng aking prayers. Naawa po ako sa kanya, sa kanyang naging kalagayan. So, ibang landas yung kanyang
napuntahan. Landas ng hindi pagiging pare, kundi nag-asawa. Tapos, incidentally, kanina naman, kagagin niya ko rin sa Facebook, nakita ko rin isang dati kong kasama sa seminaryo, na dati rin pare sa Bataan. At yun ay nakita mo, nasa ibang bansa siya. Maganda yung asawa niya. Nakita ko, maputi, matangkad. At sa tingin ko naman, kaya niya pinapost yun. Nasa beach sila, siguro very happy naman siya sa kanyang kalagayan. Siguro walang masyadong struggle, masaya naman siya. Kasi kung hindi naman siya masaya, hindi naman niya siguro papakita pa yun na dati siyang pare, umalis sa pagkapare, tapos may kasama siyang gano'n. So, happy. So mga kapatid, bakit po ito kinikwento sa inyo? Tingnan yung buhay po natin. Ang buhay natin ay naghahangad tayo na maging masaya. Amen. Well, lagi ko sinasabi kapag ako po ay nagkakasal. Very basic sa buhay ng tao na maging masaya. O kung pari ako, dapat masaya ako sa aking magiging pari. Kung kayo may asawa kayo, ilang taon na kayo mag-asawa, very basic, maging masaya kayo. Alam niyo po ba, kailangan natin maging masaya. Kasi buhay tayo, di ba? Buhay tayo. At yung asawa ninyo, iyan ay pinagmumulan dapat ng saya sa inyong buhay. At iba po kayo magkakamali, yung po pare, hindi po single ang pare, tandaan po nyo. Kasi po pare po kami. Kami po ay pare na simbahan. Para din po kami kinasal. Sa simbahan. Sapagkat yun ang aming buhay. So, hindi single ang pare. Hindi kayo si Father, hindi po. Kinasal din kami sa simbahan. Kaya, sasabihin nyo, Venus kami, wala kaming biyanan. Hindi po totoo yun. Mas marami nga kaming biyanan. Lahat ng mga manang dyan na kontrabida, mga biyanan namin yun. Diba? Magkamali ka lang. Mahirap din. Diba? So, sabihin, yun yung buhay ko. Dapat maging masaya ako. At kayo, yun ang buhay nyo. Pinasok niya. Dapat maging masaya kayo. Araw-araw, struggle yan ng pagiging masaya. Alam mo ba kung sino ang mahirap na taong nilalang? Yung taong malungkot. Yung taong malungkot. Alam niyo, ang kalaban ng tao ay loneliness. Napakahirap maging malungkot sa buhay. Pag malungkot ka, kaawa-awa ka. Kaya bakit pansinin niyo yung mga tao? Kasimple-simplihan ang buhay, masaya, di ba? Baka kala natin yung pagiging masaya sa mayaman lang. Hindi po. Meron mga tao, simpleng buhay lang, masaya. Masaya, kasi mahalaga yung maging masaya. Pag malungkot, napakahirap. Kaya yung ako, sa kumbento po, kasama ko po yung tatay ko. 89 years old na po yung tatay ko. 89 na po siya. Sipin niya kasama ko sa kumbento. Ala na kasi yung nanay ko . May mga kapatid po ako, may mga asawa na po. Pero sa akin po sa kasama. Bakit po? Doon man lang maibigay ko yung saya doon sa tatay ko. Napakalungkot na nag-iisa ka, wala kang asawa. Kaya kayo, pagdadasal niyo, humaba buhay ng asawa niyo. Kasi pag namatay asawa niyo, malungkot na. Iba yung may kasama ka sa buhay. At yun yung nakikita ko na sa tatay ko. Nag-iisa na siya. May mga asawa na yung mga anak niya. Ako, pari ako, at least pwede siya sa akin. Ito ba? Pwede siya sa akin. Hinahayaan ko. At yung tatay ko grooving tatay ko. Kahit nakita niya na siguro, 89 years old. Dating driver ko yan. Driver. Alam mo yun, basta driver, sweet lover. Ano po? Driver ng Baliwag Transit, driver ng Baliwag Victory Liner, driver ng Baliwag Monumento, lahat na ng sasakyan na driver ng tatay ko. Yung tatay ko laging napakabango. Kaya sa simbahan, mas pinupuntahan pa siya ng mga babae kasi sa akin, Mas siyempre,
tatay ko naman sa pwede. At isa, sabihin ko po, masaya na rin ako, nakikita ko yung tatay ko na masaya. May nakakausap. Mahalaga yung may nakakausap. Kaya yung asawa nyo, subukan nyo mawala yan, mga sambuan. Ay, mabubuwang ka. Iba yung may nasisigawan ka, di ba? Kaysa wala. Kaya pasalamat kayo, nang asawa mo. At least may nasisigawan ka, at least meron ka na inaamu-amu. Di ba? Kasi pag sinigawan na, magagalit yan, di ba? Kapag di ka nakinikibo yan, ano gagawin mo? Pwede aamuin mo yan. Kaya mga babae, kabisado mo na rin yan. Pag nagalit ka, matindi rin. Amuin mo nga yan, ano? Okay lang, parang may nagdadapod mo. Ito ba? May nagdadapod, di ba? So, mahalaga yung companion sa buhay. Ngayon, kinikwento po sa inyo ito. Ang buhay ay isang journey. Paglalakbay, yun ang, di ba, yung nababasa natin yung synodality, di ba? Yung mga bishop, kardinal, napunta sa Roma, pinag-usapan nila yung synodality. Ang ibig sabihin po kasi ng synodality, paglalakbay. Tayo po lahat ay naglalakbay. Na po, journey ang buhay natin. Araw-araw pa sila naglalakbay po tayo. Ako, mula Baliwag, hanggang dito, naglakbay. Kaya nakadamang sa Pandi Bulacan. So, hindi mahaba yung aking travel time. Naglalakbay. Araw-araw naglalakbay po tayo. Pero napakahalaga po sa ating paglalakbay, meron po tayong companion. Mahirap maglakbay na nag-iisa. Hindi masaya. Yung nakita mo yung magagandang tanawin, naglalakbay ka mag-isa. Kaya sabi niya, ganda ng lugar na to, ganda nito. Pagka naliligaw ka, wala ka man lang mapagtanungan. At tama, may ways, pero iba pa rin yun, may kasama ka, di ba? So naglalakbay po tayo. Ako po bilang pari, masaya ako kasama yung kapwa ko pari. Masaya po kami. Ako bilang pari, masaya ako kasama yung aking mga parishioner, yung mga iba-ibang samahan. Naglalakbay. Naglalakbay na meron tayong patutunguhan. Sino ba yung patutunguhan natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang importante. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong ganito na pagtitipon. Bakit tayo meron marriage encounter? Kasi po, iba yung dating kapag kayo ay mag-asawa, tapos may kasama pa kayong iba. Mas na-uplift yung spirit ninyo bilang mag-asawa. Iba yung may napagtatanungan kayo, meron na pagsasabihan kayo, iba yun. Kayo ay naglalakbay hindi lang bilang mag-asawa, o hindi meron pang kasamang ibang mag-asawa. Pinapalakas nyo ang inyong loob sa pag-aasawa. Kasi mahabang lakbayin ito journey po ito Kaya nga po yung mga kinakasal ko po dito sa akin, alam niyo din sa simbahan natin malaki, napakarami ko po kinakasal po dyan. Sikat po yung simbahan na yan. Mga taga Maynila pa kinakasal ko. Itong November, siguro 11 kakasal ko. Itong December, 17 ating kakasal. Ang dami ko kinakasal dyan. Gusto po nila kinakasal dyan. Maganda kasi yung simbahan. Tsaka yung medyo mahaba yung nilalakaran. Minsan kasi pansin ko yung mga kinakasal, gusto nila mahaba yung nilalakaran. Kaya sabi ko, gusto nyo mula mahabang parang, maglakad na kayo. Para sa mas mahaba, di ba? Mahaba. Yung kinasal ko po ng Sabado, tuwan-tuwa po ako. Ang tagal, tingin po ako ng tingin kasi ang haba na nung naging kanta, ang dami na naging kanta. Tapos, yung palang babae, hindi pa siya agad nakapunta. Kasi parang, siguro na-excite siya mabuti. Siguro alam niyo, siguro kinasal naman kayo, alam niyo naman yung feeling na excited. Siguro yung babae, sa sobrang yung nararamdaman niya yung emotion, yung pagiging excited, hindi agad siya makalakad. Parang binadama niya muna yung lahat. Talagang, kung baga sa yung lakad niya ay unti-unti. Talagang napakatagal yung naging lakad niya. Tapos, tingin ulit ako sa mga pang-anim na tingin ko na, CCTV ko, nandun pa lang sa gitna. Talagang ninanamnam niya. Sipin niyo, yun ang pili ko, ninanamnam niya yung paglakad doon. Kasi minsan ka lang lalakad doon isulit mo na, Sinulit na niya talaga. At ang matindi dito,
ano po, matindi dito, nung nagkadikit na siya, di ba, yung daladala ng nanay at tatay yung babae, ano, surrender niya sa lalaki, ano. At ang matindi rito, yung lalaki sa sobra na rin excitement, ang nahalikan niya yung biyanan niyang babae, ano. Sabi ko, ang tagal kong inintay nito. Ang hinalikan yung biyanan babae. Tapos yung pala, sige, respect na rin. Respect. Tapos yung lalaki, yung biyanan niyang lalaki, nalikan din niya. Tapos siyempre, yung yakap niya doon sa babae, ano po, yung higpit ng yakap niya, halik, parang sila umiiyak. Hindi pa nagsisimula yung seremonya, umiiyak na talaga. Talagang pil na pil nila yung ano, at ito matindi. Habang kinakasal ko po sila, at habang ako'y nag-uhumili, yung babae talaga umiiyak. Lalo na doon sa seremonya. Tapos, nung talagang iba, yung kiss the bride, tuwan-tuwa po talaga ako doon. Kasi kita-kita ko na yung babae na una talagang, siya pa yung unang dumumuha. Nakabili pa nga eh. Yung nakatakipang gano'n, talagang sobrang sabik. Sobrang sabik, sobrang saya. Pil na pil. Mahabang seremonya. Pero hindi nila alam na ang buhay pag-aasawa eh hindi lang isang araw na paglakad doon sa island. Ang matindi ko at doon po kasi, di ba doon, magkahiwalay pa silang naglakad. Ang maganda doon, yung sa ending doon, sabay na silang naglalakad. Yung una, magkaiba sila ng sasakyan, di ba? Pero doon sa huli, nagkasama na sila sa sasakyan. At yun ang pinakamatinding paglalakbay. Isang napakahabang paglalakbay sa buhay. At kayo po, tinitingnan ko naman ng mga itsura niyo, mga mukha niyo. Tingin ko naman ay kayo'y happy, contented, at alam ko po, nagiging lakas ninyo, hindi lang ang inyong asawa, kundi pag nakikita niyo ang inyong community. Na-inspire kayo, na reinforce kayo, nabibigyan kayo ng enlightenment, ng pag-asa. Kailangan niyo po yun. Kailangan ng companion. Iba talaga yung merong nagpapaalala sa inyong buhay. So, yun ang importante. Mahalaga, may direksyon. Papunta sa ating Panginoon. Sabi nga ni Bishop Park, ang sila nagpunta sa Synod, sa Roma, ito, siguro magandang gamitin nga ito. Yun daw dahilan ng ating simbahan, ng synodality, tayo magsama-sama. Sa English, sabi niya, together, together, together. Maganda, di ba? Together, together, together. Yun ang dahilan kung bakit tayo mayroong marriage encounter. Iba yung nakadikit ka sa simbahan. May biyaya dito, mga kapatid. At iba yung sama-sama tayo. Community tayo eh. Hindi tayo Katoliko sa sarili ko lang. Mali yung sinasabi ng ibang, Katoliko ako eh, nagdadasal naman ako, pwede na akong hindi magsimba. Hindi po totoo yun. Kailangan natin may kasama tayo sa community. Kaisa tayo na magkakasama tayo para mas lalo tayo pagpalain ng Diyos. Diba? Sabi niya, mas marami tayo, mas malakas ang pwersa, at mas masaya. At yun mga kapatid, ang ating hangad. At ako po bilang pari, very happy po ako sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang programa na nagsisikap mapalakas ang inyong pag-asama. At tandaan po natin, sabi ko nga po sa inyo, mahalagang maging masaya. Ang pagiging masaya ng mag-asawa ay ito. Yung kayo ay maging faithful sa inyong asawa at kayo ay maging successful bilang mag-asawa at bilang pamilya. At yun ang aking panalangin para sa inyo. Nawa, sa araw-araw ng inyong buhay, lagi kayong maging tapat sa isa't isa at nakikita niyo po, magiging mabiyaya ang buhay ninyo. Punong-puno ng pagpapala at tatagumpay kayo. Iba kasi yung pinapahalagahan niyo yung inyong asawa. Dahil lagi ko po ito sinasabi sa kasal, tandaan niyo, yung salitang asawa
ay sa isang tao mo lamang gagamitin yan. Kasi po, yung isang tao, isang lalaki, pwede mo siyang parang kapatid, pwede mo siyang tawaging kuya. Isang babae, matanda sa'yo, pwede mo siyang tawaging ate. Ang isang nakatatanda, babae, pwede mo siyang tawaging nanay. Yung isang lalaki nakatatanda, pwede mo siyang tawaging tatay. Pero ang isang babae, hindi mo pwedeng tawaging asawa. Kasi isa lang yun, yung asawa mo. Kaya ganun kasagrado ang iyong asawa. At yan ang kasama mo sa buhay, kumpanin mo sa buhay. At yan ang iyong pag-asa. Ngayon, ang tanong, paano ba malalaman na kayo ay talagang mag-asawa na kontento? Yung 30 years na kayo mag-asawa, 35 years, 40 years, nandyan pa rin kayo. Yun. Ito, favorite na dialogue ng aking nanay. 59 years silang nagsama ng tatay ko bago namatay yung nanay ko. Dapat ikakasal ko sila, namatay yung nanay ko. Ito, favorite talaga ito ng nanay ko. Pagkakaharap ko po siya, nasa kwarto, may sakit. Paggalit siya sa tatay ko, ay hindi makapasok sa kwarto ng tatay ko, galit yung nanay ko. Sabihin lang sa akin ng nanay ko, yung tatay mo, tagal ko nang pinagtitiisan. Paglabas ko naman ng kwarto, nandun naman yung tatay ko, kakausapin ko naman siya, sabihin naman niya, yung nanay mo, tagal ko nang pinagtitiisan. Pares lang naman sila ng dialogue eh. Pero hindi sila naghihiwalay, di ba? Kasi yung pagtitiis, yun ay kabanalan. Tandaan niyo yan. Ang pagtitiis ay kabanalan. Ako po, sa aking pagiging pare, nung ako po'y dinalaw ng obispo natin, si Bishop Oliveros, nandun ako sa isang maliit na lugar, na parokya, sabi niya sa homily niya, sa wari ko, si Father Dennis ay matiisin. Inisip ko po anong kahulugan nun. Yung pala ay papuri. Kaya kung yung asawa nyo, lagi nyong kasama, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, nandiyan pa rin kayo, kung paano nyo siya sa inyong buhay, nagtitiis kayo, nagpapasinsa kayo, nagpaparaya kayo, ibig sabihin niya ay kabanalan. Bahalang araw, pagharapin nyo sa Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. At yun ang tawag natin ay makalangit ng pagpapala. Kaya ako naniniwala ako, lahat ng kinasal, mga mag-asawa, lahat kayo balang araw, makararating din sa langit. Isipin mo na pangasawa mo, sa maliwanag na rin purgatorio yan, o di, diretso na kayo sa langit. Amen? So, palakpak natin ang Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat, Father Dennis. Salamat po, ang pagtitiis ay kabanalan.